pasintabi po sa mga nag-aalmusal ngayon, mahalaga na mas sa murang edad ay malakas na ang gut health ng isang bata. Kaya naman ngayong National Deworming Month, pag-uusapan po natin kung gaano ito kahalaga para sa matibay na kalusugan at kung ano ang mga dapat tandaan ng mga magulang tungkol dito. Tama yan, no? Para bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, kasama po natin ngayon online si Dr. Cynthia Cuayo Rico, isang pediatrician. Magandang umaga po and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Doc. Doc, good morning. Ayun, si Doc. Doc, parang baka nakamute po kayo, Doc. Parang nakamute ata, Doc, no? Ayun, ikaw ba na-deworm ka ng Hindi bata? Akala ko nga itong deworming, honestly ito, Alessa. Well, pasintabi nga sa mga nag-aalmusal. Akala ko sa pets lang itong deworming eh. O, pag narinig mo kasi parang, teka lang, pang-aso nga. Ganyan, Pero pang-alaga. parang ako din tanda ko, hindi rin eh. Doc, andyan ka na ba, Doc? Doc? Good morning. Doc Cynthia? Unmuted na ako. Narinig mo na ako? Yes, Doc. Loud and clear, Doc. Hi, Doc. Doc, kapag sinabi pong deworming, ano po ba ang prosesong ginagawa nito sa katawan ng isang bata? Ay, ang deworming kasi, kailangan tayo magpainom ng gamot once or once a day. One time lang yon, may mga ganon. O kaya kailangan ka uminom mga 3 days. Okay? 3 days straight. Can you hear me? Yes, Yes. Doc. Oo. So, may iniinom tayong gamot. Hihingi tayo sa doktor o kaya sa mga health center natin, may mga pampawala ng mga itlog ng bulate o ng bulate sa tiyan ng mga bata. So, iniinuman natin yan ng gamot. Ayun. Doc, meron po bang mga common signs po na para sa isang bata na may bulate sa tiyan? Or possible rin po ba na wala po silang mararamdaman na symptoms kapag meron sila nun? Una-una, pagka ang anak mo ay naglalaro sa labas, tapos hindi mo siya ginugupitan ng kuko, tapos yung kuko niya pagdating sa iyo, ang dumi-dumi, makikita mo na yun, ay Diyos ko, baka sakaling may bulati na siya. O kaya, isa kasing signales na pagka may bulati tayo, yung ating puwitan ay makate, especially sa gabi. Isang klase ng bulati yun, pero it's one of the sign na nagkakati yung puwit natin, wala namang sugat, wala namang kahit ano, wala namang kagat, yun ang nagiging problema natin. Okay. Doc, gaano katotoo yung sinasabi na pag yung bata ay hindi tumataba, naku, may bulate sa tiyan yan, ganyan. Ay, wala siguro yung sa hindi tumataba. Baka kulang ka lang sa pagkain. Okay. Ang isa sa signales na hindi nagkakabulate ang bata, nagkakatiba ang puwit niya sa gabi. Okay? Kahit na anong gawin mo, hugasan mo na, etc. nangangati. Kasi may mga bulate na doon sila nangingitlog sa may puwitan ng bata. So makating masyado yun. O kaya makikita mo may mga sugat siya doon sa puwet. Pangalawang signales is, pag hindi ka nagugupit ng kuko ng anak mo, at least mabilis tumubo ang kuko ng mga bata, twice a week kang nagugupit. Kasi doon pumupunta sa ilalim ng kuko, tapos hindi naguhugas maigi ng kamay pagka kumakain. So yung mga itlog ng bulating nakukuha nila pagka naglalaro sila ng lupa, ay doon na yun nagkakaroon na tayo ng bulate sa tiyan. Ayun. So, Doc, ano po ba yung kailangan na preparation po ng mga bata bago po ipa-deworm? Wala naman. Basta hindi lang sila nagdudumi o nagtatae. Wala silang lagnat. Tapos, yun. Kumakain. Sa gabi, pag bigay mo na ng deworming sa gabi, may mga deworming tayong once a day lang. May mga deworming tayong 3 days na binibigay. That's ang bawal lang sa pag-deworm is kung sumasakit ang tiyan niya, masakit ang tiyan kasi kung minsan may mga worms tayo umiikot sa loob ng tiyan natin kaya nagpapasakit ng tiyan. That's number 1. Number 2 is nag-LBM tayo. Siyempre, wag mo na muna bigyan ng deworming. Hantayin mo munang gumaling. Well, baby siya dapat pagka nagde-deworm ka. Okay. Doc, pagka nakapagpa-deworm na ang bata, posible ba magkaroon pa rin ng bulate ito? At kung sakali man, ano yung kailangan gawin? Kasi pagka nag-deworm ka, ginagamot mo lang yung nasa loob ng tiyan ng bata. How do you prevent it? Number 1, siguro yung kamay ng bata ay gupitan natin ang kuko. Kasi kung minsan doon sa mga kukong mahaba, alam mo naman, hindi mo alam kung ano nadadampot ng bata, especially pag naglalaro sa labas ng bahay natin. O kaya kahit nasa loob ng bahay, gupitan mo siya ng kuko. Yung sinasabi kong kahit nasa loob ng bahay,
May mga itlog kasi ng bulate na nasa himpapawid, tinatangay ng hangin, lalo na kung mahangin. Okay. Sometimes kahit na napakalinis mo na sa bata, pag nakita mo yung pups ng bata at pina-examine mo, may mga itlog ng bulate. Saan niya yun nakuha? Possible na sa hangin may nalunok ang itlog ng bata ay di nabuhay na sa loob ng tiyan mo. Kaya dapat pagka symptoms kasi yon is nangangati yung puwit ng bata, hinuhugasan mo naman, lalo na sa gabi. Number 2, lumalaki yung tiyan ng bata. Number 3, medyo maputla yung anak mo, ibang bulate na yung pumasok na tuon or lumalaki ang tiyan. Ayun. Doc, meron bang mga negative effects kapag kunyari hindi na-deworm yung bata kahit isang beses lang? Ano, medicine about what? Kung meron pong mga negative effects po kapag hindi po napadi-worm yung isang bata. Worst case scenario. Medicine na ininom? Worst case scenario, Worst Doc. case scenario ano na pong pwede mangyari? mangyayari? Ano pong pwede mangyari, Doc, pagka hindi talaga napadi-worm ang isang bata kahit isang beses lang? Ano pong worst case scenario? Okay. Oh, yes. Pagka hindi natin deworm ang mga bata, edi meron tayong border sa loob ng tiyan natin. No matter what food you give, no matter what, ba't kaya ang anak ko hindi, ang putla-putla pa rin? Bakit ang anak ko hindi tumataba? Ba't ang anak ko nangangati ang puwet? Okay? Ba't ang anak ko parang ayan, lumalaki ang tiyan, kung konti naman ang kinakain. Yung ganun ba tipo, may mga simptomas kasi yan na may bulate. Tsaka pag hindi ka nagkakat ng nails, nagugupit ng kuko, ang mga bata kasi mabilis humaba ang kuko. So at least mga twice a week ka, titingnan mo yung kuko ng mga anak mo. Number 3 is, siguraduhin mong bago kumain, or kahit na anong dadamputin nila, kakainin, malinis ang kamay nila. Nagsasabon sila ng kamay. Sinasabon, tapos yung kuko, ginaganon natin, yung mga kuko natin, tsaka mahigsi ang kuko ng bata. Hindi mo naman alam kasi sa labas sila naglalaro, ano? Pagbawalan na lang na pagka marumi ang kamay, huwag dadampot ng pagkain, huwag isusubo sa bibig, baka may itlog ng bulate yun. Presto, magbubuhay na yung bulate sa loob ng tiyan natin. Ayun. So, dapat turuan din ng mga bata ng proper hand Yes, washing. alright. Hand washing, Yes. proper handling of food, Yes. tapos obserbahan mo yung mga anak mo kung sobrang late na pag malaki na ang tiyan. Kung kahit na anong linis ang gawin mo, sa paggabi, pag pinaliguan mo na sila, hinugasan mo na ng puwet, but eventually nangangati pa rin ang puwet, ay, may bulate kang nangingitlog sa puwet. Ibig sabihin, pag makati ang puwet, may bulate ang anak mo. Okay At po. malinis ka naman sa kanya. Nako, siguradong mas naintindihan na po ng mga magulang, no? Kung ano po yung kahalagahan ng deworming para sa kalusugan ng kanilang mga anak. Maraming salamat po, Dr. Cynthia. Thanks, Doc. Thanks, Anytime. Doc. Basta available, okay?